Mula sa nakakakilabot na horror hanggang sa psychological thrillers, ang anime ay nag-aalok ng ilan sa mga malulupit na visual effects at nakakabighaning kwento sa genre na ito. Para sa mga naghahanap ng thrills, chills at mga provocative tale, ito ang 10 horror manga o anime series na dapat mo talagang masundan. Kung gusto mo man ng mga kwento na may multo, ethical dilemmas o mga biyahe papuntang kakaibang mundo, lulubog ka ng mga manga at anime na ito sa mga layer ng takot, intrigue at pinakamadilim na bahagi ng pagkatao. Pero bago pa natin ituloy ang diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Pumasok tayo sa eerie world ng Higurashi When They Cry, kung saan ang tahimik na mountain village ng Hinamizawa ay may tinatagong madilim na sikreto sa ilalim ng kanyang payapang itsura. Imagine, lilipat ka sa supposedly peaceful place na ito, parang si Keiichi Maibara, tapos magiging close ka sa mga local. Mukhang okay naman, di ba? Pero habang nalalaman ni Keiichi ang tungkol sa misteryo ng baryo, nagiging twisted ang mga pangyayari. Ang horror anime na ito na nagsimula sa isang spine-tingling visual novel series ay dadalhin ka sa isang kwento na hindi lang tungkol sa pakikipagkaibigan at bagong panimula. Ito ay isang deep dive sa suspense na may plot na nagiging mas thick at dark pa habang tumatagal, na magpapabilis naman ang tibok ng puso mo bawat scene. Kung hanap mo yung gripping suspense o yung sudden dark twists, ang Higurashi ay magpapakaba sa'yo. Pinapatunayan na minsan, ang pinakakinatatakot ng mga panganib ay nasa mga hindi inaasahang lugar. Kaya kung akala mo thrilling yung anime, maghintay ka lang hanggang sa mabasa mo yung manga. Isipin mo na lang na nagtatalo kayo ng nanay mo tapos bigla kang umalis papuntang school at bam, bigla na lang yung school mo nasa future wasteland na. Welcome sa The Drifting Classroom, kung saan si Sho Takamatsu na isang middle schooler at ang kanyang mga kaklase ay nasa kakaibang sitwasyon na ito. Hindi ito yung usual time travel adventure. Horror story to na nag-explore ng terrifying potential ng pagkakabay sa unknown future. Habang sinisiyasat ni Sho at ng kanyang mga kaibigan ang misteryosong mundo na ito, hindi lang sila nag-a-adjust sa shock ng time travel. Hinahanap nila mga horror na sumusubok sa kanilang kagustuhang mamuhay. Pinagsasama ng The Drifting Classroom ang mga elemento ng sci-fi kasamang nakakakilabot na imagery. Ginagawa itong must-read para sa mga horror enthusiasts. Pinabaliktad ng manga na to ang ideya ng time travel. Nagde-deliver ng thrill ride na puno ng suspense, mystery at constant sense of danger. Kaya kung akala mo ang time travel ay tungkol lang sa cool future tech at pag-meet sa mga ancestors mo, well, nagkakamali ka. Ang The Drifting Classroom ay tungkol sa survival sa isang bangungot kung saan bawat liko mo ay maaring maging katapusan mo na. Ang Happy Sugar Life, sounds sweet, diba? Pero ito ay isang psychological thriller na magdadala sa iyo sa madilim na sulok ng pag-ibig at obsession. Tungkol ito kay Sato Matsusaka, isang teenager na sa unang tingin ay normal lamang, may part-time job at schoolgirl. Pero yung buhay niya sa bahay, dito nagiging komplikado ang kwento. Itinatago ni Sato ang isang nawawalang babae na si Shio at ang kanilang bond, intense, para bang hindi ito pangkaraniwan. Lumalangoy ang series na ito sa kung ano bang ibig sabihin ng pagiging malapit sa isang tao. Binabalot ito ng suspense at madilim na sikreto. Hindi lang ito tungkol sa horror ng sitwasyon, pero pati na rin sa psychological depth na tinitingnan nito. Fair warning lang ang Happy Sugar Life ay hindi para sa mga may hinaang puso. Mabigat ang mga tema nito, ginagawa itong kwento na mas bagay sa mature audiences. Para sa mga matatapang na gustong tuklasin ng series, muling binibigyang kahulugan ng Happy Sugar Life ang thriller sa mundo ng manga. Nag-aalok ng isang kumpletong serye na nakakabighani at nakakatakot, na magpapatanong sa iyo sa tunay na kalikasan ng pag-ibig at proteksyon. Ang Promised Land ay ginagawang spine-tingling horror masterpiece ang inosenteng setting ng isang orphanage. Isipin mo, lumalaki ka kasama ng pinakamalalapit mong kaibigan, tapos malalaman mo na lang na ang tahanan ninyo pala ay isang farm at kayo ang inaani para maging pagkain ng mga demonyo. Ito ang nakakakilabot na realidad para sa mga bata ng The Promised Neverland. Ang manga na ito ay parang roller coaster ng mystery at suspense na tinutulak ang mga batang karakter kung saan tanging option lang ay lumaban o harapin ang isang kakilakilabot na katapusan. Hindi lang ito tungkol sa nakakatakot na sitwasyon, kundi pati na rin sa tapang at talino na kanilang pinapakita para hamulin ng isang tadhana na hindi naman nila pinili. Sa bawat episode, mas lalo kang hinahatak sa kanilang desperadong plano na makatakas sa isang mundo na puno ng mga halimaw, literal man o metaphorical. Ang The Promised Neverland ay isang patunay sa kapangyarihan ng horror na manggulat at magpamangha, na nagpapakita ng isang laban para sa kaligtasan na kasing strategic kagaya ng nakakatakot.
Sumisid tayo sa Ibitsu, isang series na pinaghalong nakakakilabot na horror at malalim na bond ng magkapatid. Nagbago ang buhay ni Kazuki Ito nang makatagpo siya ng isang gothic demon na gustong pumalit sa kanyang kapatid. Hindi ito yung karaniwang kwento ng halimaw. Ito ay isang nakakatakot na paglalakbay sa pagprotekta sa mga mahal sa buhay laban sa background ng mga urban legends. Magaling ang Ibitsu sa pagpapakilabot sa iyo habang tinitignan kung ano bang ibig sabihin ng manatili sa tabi ng pamilya sa gitna ng takot. Perfect mix ito ng nakakakilabot na horror at nakakabighaning character development. Habang lumalaban si Kazuki para iligtas ang kanyang kapatid, mapapaisip ka kung gaano kalayo ang kaya mong gawin para protektahan ang sarili mong pamilya. Kaya kung trip mong darker, creepier side ang horror na may strong emotional core, swak na swak sa iyo ang Ibitsu. Higit pa ito sa mga jump scares, tungkol ito sa katatagan ng human connections sa harap ng hindi maisip na mga unimaginable threats. Ang Parasite ay hindi lang basta classic sa mundo ng horror dahil sa tagal nito, pero dahil na rin sa groundbreaking impact nito. Imagine, 1988 may manga na lumabas na magpapainit sa mundo ng horror. Fast forward sa ngayon, nakita pa rin natin ito sa ating mga recommendations. Ang kwento, tungkol ito kay Shinichi Izumi, isang 17 years old na binata na ang buhay ay biglang nabago na ang mga alien parasites ay nagsimulang sumalakay. Layunin nila ay sakupin ang utak ng tao. Pero ang encounter ni Shinichi sa mga nilalang na ito hindi naging ayon sa plano. Imbis na masakop, nagkaroon siya ng parasite sa kanyang kanang kamay. Ang unique twist na ito ang naghihiwalay sa parasite sa iba. Nag-aalok ng halo ng horror, aksyon at malalim na pagtanaw sa kahulugan ng pagiging tao. Kailangan ni Shinichi at ng kanyang parasite partner na mag-navigate sa mundo na puno ng panganib. Tumutulay sa morality, kaligtasan at ang diwa ng human-parasite coexistence. Ito ay isang kwento na thought-provoking at thrilling. Perfect para sa mga naghahanap ng halo ng sci-fi sa kanilang horror. Ang Miyuroko-chan ay talaga namang binago ang classic ghost story. Imagine mo, nag-aalakad ka pero nakakakita ka ng multo sa bawat sulok. Yan ang reality ni Miko Yotsuya. Ang strategy niya para mabuhay, kung deadmahin mo sila, hindi ka nila masasaktan. Sounds simple, di ba? Pero ang totoo, malayo ito sa pagiging simple, lalo na kapag ang multo ay medyo nakakakilabot. Ang manga na ito ay sobrang galing sa pagmix ng slice of life vibes na may legit horror, creating a unique feel na talaga namang magpapahook sa'yo. Yung pacing, sakto lamang para maging super invested ka sa buhay ni Miko, habang ang banta ng supernatural ay laging nakaabang. At yung mga multo, dinisenyo para magpadala ng kilabot sa iyong spine. Ginagawa ang Miyuroko-chan na isang standout para sa mga fans ng genre. Para sa mga nag-dive sa manga at bitin pa, good news! Kumuha ng anime debut ang Miyuroko-chan no October 3, 2021. Perfect pick ito para sa mga sino mang mahilig sa horror pero na-appreciate rin yung intricacies ng pang-araw-araw na buhay. Pinapatunayan na minsan, ang pinaka-kinatatakutan mong gawin ay ang mag-pretend na wala kang nakikita. Ang Another ay hindi lang basta anime movie. Ito ay isang paglalakbay na nagsimula sa isang mystery novel na nagkaroon ng manga adaptation hanggang sa naging isang anime series na mahal ng marami. Ang kwento ay dadalhin ka sa nakakakilabot na pasilyo ng Yomiyama Middle School, kung saan ang pagkakaiba ng coincidence at sumpa ay nagiging malabo sa bawat weird at gruesome death. Grabe yung series, panalo sa pagpapantili sa iyo sa gilid ng upuan mo. Yung mystery at horror, magkasama na lumilikha ng never-ending dread. Si Koichi Sakakibara, yung bida, dahan-dahang nalalaman ang madilim na nakaraan ng eskwelahan na mas lalo kang hinahatak sa mystery. Ang Another ay sobrang galing sa suspense, perfect para sa mga taong nag-e-enjoy sa thrill ng unknown at sa shock ng inevitable. Para naman sa mga manga fans na hindi pamilyar sa pinagmulan nito, ang pag-discover sa Another ay isang rich experience na lumalagpas sa usual horror stories. Isang compelling blend ng eerie atmosphere, complicated plot at mga moment na magpapatigil ng puso mo, making it a must-see para sa sino mang mahilig sa kwento na magpapaisip sa iyo hanggang sa dulo. Ang Garden of Sinners ay mula sa mga genius sa likod ng iconic Fate series, nag-aalok ng chilling dive sa modern fantasy at horror. Ibang timpla ng series na to, tumututok sa mystery na nakafocus kay Shiki Ryogi, isang babae na may kakayahang mag-annihilate ng mga demonyo. Hindi katulad ng Fate Stay Night na more on action. Ang Garden of Sinners ay gumawa ng sarili nitong niche sa mas slow, mas pinag-isipang pace. Inaanyayahan ang mga fans na mag-unravel ng mysteries kasama si Shiki. Para sa mga Fate enthusiasts na na-attract sa rich lore ng universe, ang series na ito ay nag-o-offer ng ibang klaseng experience nang hindi sinasacrifice ang depth o intrigue. Ang Garden of Sinners ay hindi lang tungkol sa mga laban, tungkol ito sa hunting journey through darkness, both literal at metaphorical. May options ka na i-explore ang kwento sa mga original novels, anime adaptation o manga. Ang Garden of Sinners ay nag-aalok ng multiple pathways para mag-immerse sa complex, shadowed world nito.
Mas experience to para sa mga taong na-appreciate ang kwento na pinagsamang supernatural na may psychological depth habang clear at engaging yung narrative. Ang Berserk ay hindi lang basta manga o anime. Ito ay isang epic saga na tumatak sa puso ng mga fantasy at horror enthusiasts sa buong mundo. Isipin mo, pumasok ka sa isang bleak medieval world sa mata ni Guts, isang lone mercenary na lumalaban sa mga demonyo, both literal at figurative. Ang series na ito ay isang masterclass sa pag-blend ng brutal reality ng isang dark, unforgiving universe, kasama ang depths ng human resilience at complexities ng kaluluwa. Ang nag-set apart sa Berserk ay hindi lang yung unparalleled gore at action nito, yung kaya nito mag-deep dive sa psyche. Tinatalakay yung mga themes kagaya ng destiny, despair at yung paghahanap ng redemption. Ang mundo ng Berserk ay richly crafted, puno ng karakter na kasing layered at complex ng mismong narrative. Para sa mga fans na naghahanap ng higit pa sa horror, ang Berserk ay nag-aalok ng isang philosophical journey, tinatanong ang very essence ng humanity at morality. Ito ay isang series na lumalagpas sa traditional horror, nagbibigay ng nuanced, profound story na tatatak sa iyo kahit na natapos mo nang basahin ang last page. Kung naghahanap ka ng manga na nagko-combine ng psychological depth na may heart-pounding horrors, Berserk ang ultimate experience. Sa mga nakakagulat na twist at paglalakbay sa bleak worlds at disturbing minds, ang mga horror manga at anime nito ay sumasalamin sa pinaka-primal human emotions. Kahit thrilling at horrifying sa mga panahon, in the end, nag-aalok sila ng thoughtful explorations sa human condition. Paalala sa atin na kahit sa kadiliman, may pag-asa pa rin. Para sa mga devoted fans, nagiging beloved classics sila na binabalik-balikan. At para sa mga baguhan, sila ay nagiging gateways sa malawak at rewarding na mundo ng horror manga. Kaya kung handa ka na sa thrills at chills, hayaan mong palawakin ng mga horror grades na ito ang iyong manga horizons. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.